Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Jan Babano. Bago pa lang sa aking YouTube channel, I'm doing tutorial videos about cashiering, daily vlogs, and gumagawa rin po ako ng mga reviews sa mga products na nabisans kung bakit nagre-resign ng mga cashier. Ito yung topic ng aking video for today. Kung gusto niyo po ng ganitong video or ganitong klase ng mga videos, please keep on watching. Ang video nito is maaaring hindi lang sa mga cashier applicable. So, sa mga empleyado, pwede rin applicable to or pwedeng makarelate yung mga ibang empleyado na hindi naman cashier. Maaaring isa din, yung isa sa mga sasabihin ko is isa din sa reason kung bakit nag-resign kayo doon sa dati ng trabaho. Mula, disclaimer lang, hindi ako professional. Lahat ng i-share ko sa inyo is based sa aking experience. Noong cashier pa lang ako at ngayon na isa na akong supervisor. May 6 years as a supervisor, so marami na rin akong nahawakang tao or mga cashier. So ngayon marami na rin mga nag-resign, marami na rin ang nawala. So bawat cashier na nagre-resign is tinatanong namin sila. Actually, tinatanong din niya ni HR ano ba yung mga reasons kung bakit sila nagre-resign. Reason number 1 is location. Location, ibig sabihin yung location ng bahay nyo doon sa pinagtatrabahuan nyo. So, sa mga reason kung bakit talaga nagre-resign yung mga cashier or empleyado is kasi minsan na-assign sila sa mga malalayong area or malalayong branch. So, for example, nag-apply ka sa Taguig, pero dun sa department store, supermarket na na-applyan mo is may mga bakante sa mas malalayong area, doon kanila pinapadala. So, isang reason kung bakit nag-resign ng empleyado is lugi sila. Lugi sila sa pamasahe, sa oras, diba? Kaya nag-decide din lang talaga silang mag-resign. So, may share ko lang guys, nung panel interview is ginagawa dun sa work ko kapag ipopromote. So, from cashier to supervisor, bago ako maging supervisor, ay may mga panel interview pa, si HR or yung mga boss, talang i-question ka nila kung deserve mo or kaya mo na ba. So, isa sa mga naging question sa akin ng HR is yung ano daw yung reason bakit nagre-resign yung mga empleyado. So, yung sinagot ko nga doon is yung location ng bahay nila sa trabaho. Like, for example, yung mga agency, kasi agency employer, agency associate, nag-apply sila sa agency, tapos nakatira sila sa, kunyari, yun nga, sabi ko kanina sa Taguig. Tapos, i-deploy sila sa ibang branch na kung saan kailangan pa nila mag-travel ng 3 sakay or 4 na sakay. So, kung sa mahal ng pamasahe natin ngayon, kung tutusin, lugi ka talaga kung ganun kadami or kalayo yung magiging biyahe mo. So, yun nga. Kaya minsan, may mga empleyado na nagre-resign na lang, mas pinipili nila na mag-resign na lang kaysa pagpatuloy nila yung work na doon is lack of recognition. Ibig sabihin, may mga employee na parang feeling nila kahit na anong gawin nila is hindi nare-recognize or hindi sila, feeling nila hindi nila napapansin ng mga boss nila or ng mga officers nila yung mga ginagawa nila. Halimbawa sa isang cashier, kunyari 3 to 5 years na siyang cashier, pero feeling niya hindi man lang siya napapansin ng mga officers nila para gawin supervisor, team leader or supervisor. So, kaya nag-resign sila kasi mas naghahanap sila ng ibang company na mas ma-feel nila na mas deserve nila yung mag-stay. Kaya nga yung ibang cashier or ibang employee nag-resign and then lumilipat sila doon sa parang anong tawag dito? Yung hindi naman kalabang kakompetisyong company. Yan. So, halimbawa kung mag-resign ka, then mag-a-apply ka sa ibang company na same industry pero different company. So, yung iba gano'n, kasi nga parang feeling nila hindi naman nare-recognize ng mga officers nila yung ginagawa nila. Kaya nag-decide din lang sila mag-resign. Next reason or isa pang reason is career growth. Sabihin, may mga cashiers na nag-resign kasi mas naghahanap sila ng better opportunity. For example, minsan kasi may mga employee na nag-a-apply lang just to gain experience. Like for example, sa ibang bansa, gusto nilang mag-apply sa ibang bansa.
So, nag-a-apply sila as a cashier kasi gusto nila na kapag nag-apply sila nga sa ibang bansa is meron silang mailalagay na experiences dun sa mga resume nila. Nag-resign kasi sila kasi nga nag-a-apply sa ibang company. Halimbawa, kumukuha lang sila ng experience dito sa isang company nito. For example, dito magpapapromote ako, then kapag lumipat siya sa ibang competitor or ibang industry is medyo mas mahal na or mas higher na yung position na pwede nilang i-offer sa'yo kasi nga, ganito na yung position mo doon sa past job mo. Actually, may kakilala nga akong ganyan kakilala ako na ganyan. Kumbaga, kasamahan ko siya as supervisor, then nag-resign siya, and then nung nag-resign siya, nag-apply siya sa ibang industry or same industry pero ibang company. Then, syempre, nung nag-apply siya doon, ang in-applyan na niya is yung high position, which is yung manager. So, syempre, since may experience na siya sa supervisor bilang isang cashier, next level na yung in-applyan niya. So, ganun yung ginagawa ng iba kaya nag-resign. At sa mga reasons kung bakit nag-resign ng mga cashier is poor performance. Yung mga cashier kasi meron silang mga performance evaluation, so maaaring or maaaring may mga hindi sila na-reach na performances na instead na tanggalin sila ng company is mas pinipili na lang nilang mag-resign. Or kaya halimbawa meron kang isang empleyado may nagawang mali na against sa company rules. So parang pangit naman nga kung re-resign siya. So parang minsan yung mga bosses or yung mga officers instead na pag-resign, instead na patawang kanila or tanggalin kanila, mas ini-inform nila na mag-resign ka na lang kaysa sa magkaroon ka ng bad record. So, ganun yung ginagawa. Kaya may mga employee na mas pinipili na mag-resign na lang. Kumbaga parang ang ginagawa nila, inuunahan nila yung company na kaysa naman sa inuunahan nila yung company ng resignation kaysa naman sa tanggalin sila. Yun. Tama ko dito yung health condition. Isa yan din sa reason kung bakit nag-resign ng mga cashier. Kasi minsan nag-a-apply sila dito, tapos akala nila mandali lang yung trabaho, scan lang, hindi nila alam na sila din yung magbabag, sila rin yung na kailangan nilang magbuhat. So minsan akala nila super easy lang ng trabaho. Pero hindi pala nila alam na hindi kaya ng physical nilang katawan yung pagbubuhat ng mga items na ini-scan nila. Minsan nakala nila yung cashier na inapayan na nakatayo lang, hindi nila alam na kailangan mo palang magbuhat ang mga mabibigat na items. Kaya nung nandun na sila at na-realize nila na parang nagkakasakit na sila or hindi din nila kaya, yun, plus pinipili na lang nila mag-resign. Ito muna yung last ko. Ito yung feeling ko nga ito yung top 1 kung irarank mo yung mga reasons. So, isa dito is syempre yung toxic na katrabaho. Madaming ganyan, no? Yung parang ikaw yung tagapagmana, akala mo kasosyo ka ng kumpanya, na kung pumutos sa kasamahan, akala mo tagapagmana o anak ng may-ari. Yan yung sinasabi natin toxic na katrabaho. O yung katrabaho na ayaw mo makasama sa shift nyo kasi nga nakakasila ng vibe, nakakasila ng mood, yun parang kaya nagre-resign na din kasi instead na makasama mo siya at ma-stress ka lang habang naka-duty ka, resign ka na lang at maghahanap ka na ng trabaho. Yun, isa yun sa mga reasons kung bakit nagre-resign din talaga yung mga empleyado kasi nga dahil sa trabaho, kaya yung trabaho pero yung kasama yung hindi, di ba? So guys, yun muna yung mga reasons kung bakit nag-resign yung mga empleyado. So gagawa na lang ako ng part 2 para hindi masyadong mahaba yung videos ko. And kung nagustuhan nyo po yung video ko, please don't forget to like, comment, and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. So please keep on watching sa mga other kong videos. And salamat po ulit sa panonood.